Matapos ang maraming laban, parehong nanghina ang hukbo ng tao at ang hukbo ng Demon King. Nagpasya silang ang dalawang pinuno na lamang ang magharap. Sa isang panig naroon ang bayani ng tao na si Gram. Binigyan siya ng kapangyarihan ng diyosa na si Media at may hawak siyang banal na espada na kayang pumatay ng mga demonyo. Sa kabila naroon ang walang kamatayang Demon King na si Veltal. Mayroon siyang hindi masukat na lakas. Ito na ang kanyang ika-1,000 taon bilang hari kaya para sa kanya, ang laban ay isang laro lamang. Matapos ang ilang palitan ng atake, tila dehado ang bayani at nagpasya si Veltal na tapusin ang laban. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Gamit ang banal na espada, nagtagumpay si Gram at natalo ang Demon King. Nagwagi ang sangkatauhan. Kinilala nila ang isa't isa bilang malalakas na kalaban bago maglaho. Binalaan ni Veltal si Gram na sanayin ang kanyang mga tagapagmana dahil siya ay muling mabubuhay. Lumipas ang 500 taon bago siya bumalik. Nabuhay siyang muli sa pamamagitan ng isang ritual. Mahaba man ito, hindi niya sinisi si Machina. Para kay Veltal, sapat na ang muling mabuhay. Malaki na ang ipinagbago ng paligid, ngunit naroon pa rin ang mahika. Muli niyang gustong pamunuan ang mundo. Ngunit nagbago na ang panahon. Nagsanib na ang lupa at langit. Ngayon ginagamit ng tao ang parehong teknolohiya at mahika sa araw-araw. Ang mga tao na marunong ng mahika ay hindi niya naisip kailanman. Ang mundong nasilayan niya na yon ay nakabigla. Ramdam niyang hindi na siya papansinin ng mga ordinaryong tao, kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan upang takutin sila. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga bata. Napagtanto niyang labis nang humina ang kanyang lakas. Kinailangan pa niyang magtago upang hindi hulihin ng pulisya. Ikinuwento ni Machina ang lahat. Matapos matalo si Veltal, parehong panig ay lumagda ng kasunduan ng kapayapaan. Ang hukbo ng mga immortal ay naghiwa-hiwalay. Kahit namuhay silang payapa kasama ang tao, bigla na lamang nagbago ang isip ng sangkatauhan. Sinabi nilang ang mga immortal ay mapanganib. Muling sumiklab ang kilusan upang lipulin sila. At ngayon, kakaunti na lamang ang natira. Ngunit ang 6 na Demon Marquis ay buo pa rin. Isa lamang ang nawala na nagbuwis ng buhay sa digmaan. Sila ang 6 na general na tuwirang naglilingkod kay Veltal. Isa si Machina sa kanila. Nang tanungin niya tungkol kay Marcus na gumagamit ng sining ng dugo, umiwas si Machina ng sagot. Tiyak na may kakaiba. Habang bumibili ng inumin si Machina, pinagmasdan ni Veltal ang paligid. Napansin niyang nagtipon ang mga elemento ng mahika sa paligid ng babae. Sa isang pitik ng daliri, biglang nagbago ang mga patalastas sa mga gusali. Wala itong malinaw na dahilan. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagulat ang babae na mabilis niyang na-detect ang mahika. Para sa isang Demon King, hindi iyon mahirap. Ngunit hindi niya maunawaan ang mekanismo at paraan nito. Hindi ito tumigil sa pagsasalita kaya halos antukin siya. Pinutol niya ang usapan at tinanong kung kilala niya si Marcus. Lumabas na siya na ngayon ay pinuno ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Dumiretso si Veltal upang tanungin siya kung bakit matapos siyang mabuhay muli ay hindi ito dumalaw. Ngunit nanatiling walang pakialam si Marcus. Bumati lamang habang nakaupo sa itaas. Malinaw na ipinagkanulo siya. Gayunman, pinatawad siya ni Veltal at inalok ng panibagong pagkakataon. Ngunit nang siya ay insultuhin, handa na sana siyang magparusa. Biglang humugot ng espada ang sekretarya. Nais ni Marcus ng pribadong usapan. Panandalian niyang ininsulto si Veltal. Sinabi niyang mahina ito gaya ng isang suso, ngunit nais pang mamuno sa mundo. Isang katawa-tawang bagay. Sinubukan ni Veltal na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay napigilan. Ganito na ba siya kahina? Kahit hindi niya kailangan ng orasyon, hindi niya magamit ang mahika. Ipinaliwanag ni Marcus na siya ang lumikha ng pamilya Chip. Iniimplanta ito sa batok upang madaig ang hadlang ng mahika. Ginagamit ito ng tao na parang computer. Kahit sino ay maaring gumamit maliban sa isang nilalang, si Veltal. Dinisenyo niya ito upang hindi magamit ng muling nabuhay na Demon King. Dahil dito, kayanan niyang maliitin at balewalayin ito. Noon pa man ay kinamuhian niya si Veltal, ngunit tinanggap ang pagiging utusan dahil siya ay mahina. Ngayon na ang kanyang pagkakataon, siya ang bagong Demon King. Walang magawa si Veltal kundi tiisin ang mga atake. Mahigit 10 minuto bago siya makakyat, ngunit ilang segundo lamang upang bumagsak. Ngayon buong yabang na ipinahayag ni Marcus na siya na ang bagong hari. Gumapang palayo si Veltal na puno ng magulong isip. Mabagal na gumaling ang kanyang sugat. Kaya na siyang talunin ng mga ordinaryong tao na walang mahika. Nang matagpuan siya ni Machina, nakahandusay na siya sa tambakan. Tapos na ba ang panahon ng Demon King?
Ang nilalang na tinalo noon ni Graham ay mas mahina na ngayon kaysa sa isang tao. Dinala siya ni Machina sa kanyang tirahan. Inakala ni Veltal na ito ay kastilyo, ngunit ito ay maliit na silid lamang. Halatang hindi rin naging maayos ang pamumuhay ng babae. Niyakap siya ni Veltal at nangakong ibabalik ang kanilang dangal. Hindi siya papayag na manatili sila sa ganitong kahirapan. Itinulon siya sa bulkan at inakala niya ang katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit may bituin na nagligtas sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Veltal. Nangako siyang magiging tapat sa kanya habang buhay. Maagang nagising si Machina upang maghanda ng almusal para kay Veltal. Para sa kanya, siya pa rin ang iginagalang na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Bagaman simple lamang ang almusal, dahil sa kanyang maliit na sahod, labis na natuwa si Veltal sa kanyang luto. Lumabas na pati ang mga immortal at mga demonyo ay kailangang kumain ng lutong pagkain. Nang purihin siya ni Veltal sa kanyang pagluluto ay labis siyang natuwa. Marahil palihim na siyang nahulog ang loob sa kanyang Panginoon. Muling nagtanong si Veltal tungkol sa iba sa 6 na Demon Marquis. Kaunti lamang ang alam ni Machina. Nawala rin ang kanyang ugnayan sa dalawa pa. Bagaman natapos na ang panghuhuli ng mga immortal, patuloy pa ring may mga misteryosong pagkawala. Dahil sa kanyang pangamba nagpasya si Veltal na lumabas at maghanap. Ngunit hindi siya makalabas na suot ang nakakatawang kasuotan. Hindi ba't kaya niyang lumikha ng disenteng bihis bilang isang Demon King? Kaya dinala siya ni Machina sa pamimili. Sobra na ang inunlad ng teknolohiya kaya hindi na kailangang pumunta sa tindahan. Sapat nang tumayo upang mascan ang katawan at automatikong makakuha ng kasuotang akma. Maging ang bayad ay automatikong kinukuha. Walang makakaalam na sila ay dukha, perpekto para kay Machina. Ipinahayag ni Veltal na kahit sa damit pulubi ay mananatili siyang gwapo. Sa kanyang pangangatawan, mas nanaisin pa ng tao na wala siyang suot. Ngunit hindi papayag si Machina na mangyari iyon. Siya lamang ang nakakita sa kanya sa loob ng 500 taon. Sa huli, pumili si Veltal ng kasuotang pampalakasan na tulad ng isinusuot ng kabataan. Bagaman hindi niya magamit ang pamilya, naengganyo siyang hawakan ang pag-aari ni Machina. Sa isang hawak lamang ay agad niya itong naunawaan. Para lamang itong telepono o computer, ngunit hindi kailangang hawakan at kaya rin gumamit ng mahika. Napaka-convenient. Habang nakatayo sa harap ng kanilang maliit at luma na bahay, sinabi ni Veltal na maghanap siya ng trabaho upang magkaroon ng mas maayos na buhay. Bagaman tumutol si Machina, ayaw niyang manatiling dukha magpakailanman. Paano siya muling mamumuno sa mundo sa ganitong kalagayan? Wala siyang magawa kundi sumunod at muling nangakong magiging tapat kay Veltal kahit ano pa siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, wala siyang alam kung paano maghanap ng trabaho. Anong klase ng hanap buhay ang para sa kanya? Inakala niyang ang simpleng damit ay magmukhang kaswal, ngunit lalo lamang siyang nagmukhang siga. Naisip ni Veltal kung makikipag-agawan ba siya ng pagkain sa mga pulubi. Tumayo siya at sumigaw na kailangan niya ng trabaho, ngunit walang nakinig. Itinuro siya sa Commerce Guild upang maghanap ng trabaho. Ngunit nang mabasa ang kanyang talaan ng karanasan, nag-alinlangan ang lahat. Karanasan sa pamuno ng hukbo, paggamit ng mahika upang puksain ang kalaban, karanasan bilang hari. Lahat ay walang silbi sa panahong ito. Tunay ngang nagbago ang panahon. Umuwi si Veltal at pinayapa ni Machina. Nawalan siya ng dating tiwala sa sarili. Sinabi ni Machina na ang lahat ay dahil bulag ang tao at hindi nila nakikita ang kadakilaan ng Demon King. Kahit paano ay nakagaan iyon ng loob, ngunit ayaw pa rin niyang manatiling walang silbi. Gusto niyang makahanap ng trabahong hindi nangangailangan ng kwalifikasyon o pamilya. Kinailangan ni Machina na humingi ng tulong sa isang kaibigan na may kakaibang trabaho. Baka matulungan nitong makahanap si Veltal ng posisyon. At nakagugulat, ito ay si Takahashi, ang dalagang nag-hack ng mga patalastas noong nakaraang araw. Napansin ni Veltal na iba ang gamit niyang pamilya kaysa kay Machina, kaya muli siyang naengganyo. Sa kanyang talino bilang isang pantas, agad niyang nalaman ang istruktura sa isang hawak lamang. Bumalik sila sa usapin ng trabaho. Simple lamang ang pangangailangan ni Veltal. Trabaho na hindi nangangailangan ng pamilya, ngunit magpapalaganap ng kanyang pangalan. Ang kanyang lakas ay nakabatay sa emosyon ng tao. Mas maraming makakilala sa kanya, mas mabilis niyang mababawi ang dating kapangyarihan. Habang iniisip kung mayroon bang ganitong trabaho, biglang lumabas ang isang patalastas at agad nilang napagpasyahan na maging isang idol. Ayon kay Takahashi, perpekto ito para kay Veltal. Mayroon siyang kaakit-akit na anyo. May katawan na tulad ng isang CEO.
at may mukhang kasing ganda ng isang dalaga. Tiyak na maraming fans ang maakit at matutupad nito ang kanyang pangangailangan para sa kasikatan. Ipinanganak si Veltal para sa trabahong ito, ngunit upang magtagal kailangan niyang matutong makaakit ng tagapanood. Sa kanyang makalumang pananaw, ayaw ni Machina na ipamahagi si Veltal sa iba. Ngunit alam niyang ito ang pagkakataon. Umuwi siya upang matuto pa tungkol sa trabahong ito. Napakainam nito para sa kanyang layunin na maging tanyag. Ang pagkontrol sa lahat ng mamamayan ng lungsod ay magbibigay daan upang agad niyang mabawi ang dating kapangyarihan. Nag-order si Takahashi ng mga kagamitan para sa trabaho. Siyempre may interes ang utang. Una niyang pagsasanayan ay ang paglalaro. Pinakamadaling paraan upang magsimula ng live streaming. Sa unang hawak pa lamang ng controller, alam na niya kung paano ito gamitin. Ngunit ang pagiging mahusay o hindi ay ibang usapan. Sa unang pagsubok, bumangga siya sa pader at natalo. Kailangan pa ng oras upang magsanay. Sabi ni Takahashi, kahit ang hindi marunong maglaro ay nakakaakit pa rin ng manood. Hindi malinaw kung siya ba ay pumupuri o nanlilibak. Sinabi niya na kailangan ni Veltal na magtrabaho ng husto upang mabuhay sa malupit na mundo ng mga idol. Kapag nagsimula na siyang mag-livestream, kailangan niyang magpatuloy hanggat maaari. Kahit walang nanood, kailangan niyang magsalita ng walang tigil. Para kay Machina, ang tanging kailangan ay huwag makialam kay Veltal. Si Takahashi naman ang magtataguyod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga kakilala. Unti-unti ngang naging influencer si Veltal. Kahit negatibo o positibo ang impluensya, lahat iyon nagdarag ng kanyang kapangyarihan. Kahit murahin at laitin siya, kailangan niyang tiisin. Hindi nagtagal umabot si Veltal sa 1 milyong tagasunod. Sa wakas, matapos ang ilang buwang pagsisikap, natapos niya ang kanyang unang laro. Nagpaalam siya sa mga fans upang lumabas at maglakad mag-isa. Naglakad siya sa isang lansangan na puno ng mga pulubi. Habang mas marang niya ang lungsod, mas malinaw ang agwat ng yaman. Bigla niyang nakasalubong ang isang pamilyar na tao. Paano nabuhay si Graham matapos ang 500 taon? Palagi siyang may galit kay Veltal. Sa isang paghuli lamang ay nawala ang lahat ng kanyang pamilya. Siya ang pumatay sa Demon King, ngunit bakit ganito ang kalagayan niya ngayon? Ang dalawang mortal na magkaaway ay magkasamang kumakain ng pho, at iyon ay kasama pa si Veltal. Tinanong niya kung naging immortal ba si Graham, ngunit binigyan lamang siya ng mahabang buhay bilang gantimpala matapos niyang talunin ang Demon King. Gayunman, ang 500 taong pag-iral ay hindi naging masaya. Sa simula, makahulugan pa ang mga laban, ngunit nang magsimulang magpatayan ng tao, nadamay siya sa walang saysay na digmaan. Sobra rin ang kanyang kapangyarihan, kaya kinatakutan siya ng tao. Pinalayas siya sa bansa at napilitang gumala hanggang makarating dito. Hindi na kailangan ng mundo ang mga bayani tulad ni Graham. Tinanong niya kung bakit nais ni Veltal na mamuno sa mundo. Kaya ipinaliwanag ni Veltal ang kanyang nakakatawang ideal. Sinabi niyang siya ay isang bituin na magdadala ng kapayapaan. Hindi na kinaya ni Graham ang kabaliwan at umalis. Natapos ang di inaasahang pagkikita sa hindi magandang paraan. Nang pauwi na si Veltal ay nakakita siya ng isa pang pamilyar na mukha. Si Takahashi ay may alitan sa isang malaking lalaki. Hindi niya alam ang paksa, ngunit marahas ang mga insultong binibitawan nito. Nang muntik na siyang saktan ng lalaki, sumingit si Veltal. Oras na ito upang subukan ang kapangyarihan ng kanyang 1 milyong tagasunod. Madali niyang natalo ang lalaki dahil isa lamang itong ordinaryong tao. Lumabas na ito ay tawan ni Takahashi sa isang operasyon, ngunit ngayong araw ay tumalikod at humihingi ng dagdag na pera. Kaya nagkaroon ng gulo. Sinamantala ni Takahashi ang sitwasyon at inupahan si Veltal upang magnakaw. Wala siyang pakialam kung mabuti o masama. Bilang Demon King, walang bagay na masyadong mapanganib. Kaya pumayag siya. Sinabi ni Takahashi na ihahack muna niya ang sistema upang silipin ang loob, ngunit hindi na makapaghintay si Veltal. Sumugod siya at sinipa ang pinto. Alam niyang malakas siya. Sa katunayan, natukoy na niya ang bagay na dapat kunin. Kahit walang pamilya, ginaya niya ang kakayahan nito gamit ang sarili niyang mahika. Ito ang tugatog ng karunungan. Tinanong ni Veltal kung alam ba nila kung sino siya, ngunit tila wala sa kanila ang kabilang sa kanyang milyong fans. Patuloy niyang sinubukan ang kanyang lakas. Mabilis niyang sinipapalayo ang mga bala at tinumba ang bawat kalaban isa-isa. Napakabilis niya, ngunit bakit hindi siya gumamit ng mahika upang mas mapabilis? Marahil natakot siyang masira ang paninda ni Takahashi. Akala nila tapos na ang laban ngunit hindi pa pala.
Nang mahawakan niya ang bagay ay biglang na-activate ang isang patibong. May umatake sa kanya mula sa ilalim ng balabal ng paglalaho. Isa pala itong combat machine. Agad itong nakilala ni Takahashi. Ito ay kaapat na henerasyon ng Megino. Mas mahalaga pa, ito ay sandata militar. Hindi maaring angkinin ng mga maliit na sindikato. Pinayuhan niya si Veltal na tumakas dahil napakalakas nito. Ngunit alam ni Veltal ang kanyang lakas. Ito ay isang kalabang karapat-dapat. Matagal na mula nang nagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Walang silbi ang mga bala. Kahit maligo siya sa ulan ng tingga ay walang gasgas. Ngunit hindi rin basta-basta ang Megino. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi mapasok ni Veltal ang nakabaluti nitong katawan. Kaya nagpasya siyang lumaban ng mas seryoso. Binago niya ang kanyang baluti at sandata. Bagaman hindi ito ang pinakamalakas niyang espada, sapat na ito. Maging ang robot ay naglabas ng espada para sa malapitan. Kahit wala itong isip, may espiritu itong parang mandirigmang espada. Pinuri ito ni Veltal. Ngunit tapos na ang oras ng laro. Parehong pinagana ng dalawa ang kanilang sandata para sa huling sagupaan. Ngunit napakabilis ng Megino. Naputo lang ka ng braso ni Veltal. Kasama pa ang ulo na nagmulong palayo. Inakala ng robot na nanalo na ito. Ngunit hindi basta pangalan ang immortal. Kahit mahiwalay ang ulo at katawan, nananatiling buo ang kamalayan ni Veltal. Dinampot at ikinabit niyang muli ang kanyang ulo at braso. Muling naging buo, ipinakita niya ang kanyang pinakamalakas na espada. Bagaman hindi pa niya magamit ang buong kapangyarihan, sapat na ang mamatay dito ay isang karangalan. Maging isang robot ay nakakaramdam ng takot. Sumugod si Veltal at sa ilang malilinis na hiwa, naging bakal na basura ang combat machine. Nais pa sana niyang magtanong, ngunit tumigil na ito sa paggana. Doon lamang nagpakita si Takahashi. Nagulat siya sa nakita, nagulat sa robot, ngunit higit na binalot ng takot sa pagkakapuno ng ulo ni Veltal. Nang siyasatin ang Megino ikaapat, natuklasan nilang napasubo sila sa napakadelikadong misyon. Hindi ito matatapos dito. Kailangan muna nilang silipin ang laman ng maliit na kahon. Inupahan si Takahashi upang nakawin ito, ngunit nais din niyang malaman ang nilalaman. Hindi inaasahan, listahan ito ng mga pangalan ng mga immortal. Naroon lahat ng mga nasasakupan ni Veltal dahilan upang lalo siyang maghinala. Nagpasya silang dumiretso sa kliyente. Bilang hari ng mga immortal, may karapatan si Veltal na makialam. Ngunit dama nilang may kakaiba. Nang nasa labas na sila, paulit-ulit nilang pinindot ang doorbell ngunit walang tugon. Sa katunayan, nakabukas na pala ang pinto bago pa man. Para sa isang taong likas na maingat kumikilos sa anino, imposible itong magpakapabaya. Pagpasok nila, sumalubong agad ang masangsang na amoy. Natagpuan nila ang kliyente, nakaupo pa rin sa kanyang mesa, ngunit isa na lamang bangkay. Nakilala ni Veltal na ito ang pulubi na kanilang nakatagpo sa unang yugto. Madalas siyang magkunwaring palaboy upang makakalap ng impormasyon. Matapos obserbahan ang paligid, napagpasyahan ni Veltal na pinatay siya ng isang malamig na mamamatay. Bagong-bago pa ang dugo, hindi pa nanunuyo. Sirang-sira rin ang kanyang pamilya, isang malinaw na kaso ng pananahimik, ngunit para sa isang taong napakaingat, tiyak na may itinatagong dokumento. Sa ilang sandali ng paghahanap, natagpuan nila ang personal na computer. Wala itong password, ngunit puno ng sirang file. Agad nakilala ni Veltal ang matrix ng seguridad. Lumitaw ang isang video na pinamagatang Immortal Furnace Project. Malinaw na matagal na itong pinag-aaralan ng kliyente. Dahil hindi ito lantad sa publiko, palihim niya itong isinagawa. Mahaba ang paliwanag ngunit narito ang buwad. Ang kasaganaan ng lungsod ay mula sa enerhiyang ibinibigay ng isang reaktor. Nagbibigay ito ng kuryente at tubig para sa mga tao. Karaniwang reaktor ay nangangailangan ng 10 sirkulo ng mahika. Ngunit ang sa lungsod na ito ay 2 lamang kaya kinailangan ng alternatibong solusyon. At yon ay ang Immortal Furnace Project. Mula sa pangalan nito, sinusunog ang kaluluwa ng mga immortal upang maging enerhiya. Isang immortal ang kayang magbigay at magpanatili ng lakas ng napakatagal. Kakailanganin ng 10,000 ordinaryong tao upang tumbasan iyon. Habang mas malakas ang immortal, mas mahaba ang tagal. Natuklasan din ng kliyente na ang unang ginamit sa pananaliksik ay isa sa 6 na Demon Marquis. Nakagugulat na balita para kay Veltal. Ganito ang ginawa ng tao sa kanyang mga nasasakupan at panahon na upang maghanap ng panibagong material. Ibig sabihin, mas maraming immortal ang kailangang magsakripisyo ng buhay. Sinabi ni Veltal na bilang hari ng mga immortal, siya mismo ang hahawak sa bagay na ito. Pinayuhan din niyang huwag ilantad ang video dahil hati lamang ito ng opinyon. Nais muna niyang umuwi upang makipag-usap kay Machina.
Ngunit bigla siyang nawala ng koneksyon dito. May kakaiba. Habang bagong alis pa lamang si Veltal, nag-iisip si Machina kung ano ang lulutuin para sa hapunan. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto at makita si Marcus, agad siyang umatake at napalipad ito. Hindi malinaw kung gaano kalaki ang kanyang galit dito, ngunit tiyak, walang lugar ang tatanggap sa isang tridor. Nagsimula silang magpalitan ng iba't ibang teknik. Tila pantay ngunit sa totoo, pinaglalaruan lamang siya ni Marcus. Hindi sana siya pupunta kung alam niyang hindi siya mananalo. Naglunsad siya ng atake at matmatagumpay na nasalag ni Machina. Ngunit sumabog ang mga talim ng dugo at winasak ang maliit ngunit maaliwalas na tahanan. Sa gitna ng usok, lumitaw ang sekretarya at umatake. Ngunit nakaiwas si Machina. Alam niyang may kasamang iba. Ngunit dahil ordinaryong tao ang sekretarya, siya ang unang balak ayusin ni Machina. Hindi inaasahan, agad siyang naneutralisa ni Marcus. Sa oras ng pagkagulat, tumagos ang espada sa kanyang katawan. Hindi niya maunawaan kung paano niya naalisan ng bisa ang kanyang pamilya. Ngunit siya ang lumikha ng mga aparatong ito. Natural lamang na ang kanyang pamilya ang server na kayang kontrolin ng iba. Kaya niya itong gawin mula pa sa simula, ngunit mas nais niyang makipaglaro muna. Sinabi niyang laos na ang pamumuno sa pamamagitan ng dahas. Ngayon siya ang magiging Demon King, mamumuno gamit ang teknolohiya at makina. Nang dumating sina Veltal at Takahashi, huli na ang lahat. Nadala na si Machina sa Immortal Furnace upang ihanda bilang material. Sa sandaling ito na muntik na niyang mawala si Machina, napagtanto ni Veltal kung gaano siya kahalaga. Gumamit si Takahashi ng mga kamera at drone upang makita ang nangyari. At gaya ng inaasahan, alam ni Veltal na si Marcus ang may sala. Ang kanyang layunin ay ang Immortal Furnace. Kailangan niyang iligtas si Machina anuman ang mangyari. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi sapat. Hindi rin niya alam kung nasaan ang iba pang Marquis. Walang malinaw na paraan upang labanan si Marcus, kaya naisip niya ang isang taong hindi niya kailanman piniling lapitan. Ang dati niyang kaaway, ang bayani na si Graham. Mapagpakumbaba siyang humingi ng tulong, ngunit hindi ito matanggap ni Graham. Sariwa pa rin ang kirot ng pagkasawi ng kanyang pamilya sa kamay ng hukbo ng Demon King. Bukod dito, ang reaktor ay ang puso ng lungsod. Hindi matulungan ni Graham si Veltal para mailigtas ang isang immortal kapalit ng paglubog ng buong lungsod sa dilim. Inisip niya na makasarili pa rin si Veltal, iniisip lamang ang sariling pakinabang. Ngunit tumutol si Veltal. Ililigtas niya si Machina at pati na rin ang lungsod. Ito ang tunay na Demon King na kilala ni Graham. Sa huli tinanggap ni Graham ang paanyaya ni Veltal. Isang pagtutulungan na hindi maisip ng sinuman. Dumating sila kaagad sa reaktor. Natagpuan ni Takahashi ang isang lumang pasilyo na hindi dadaan sa pangunahing pinto. Tahimik ang paligid at walang bantay. Ibig sabihin walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa dilim. Sa madaling salita, takot si Veltal na maligaw, ngunit ayos lang dahil kasama si Graham. Sanay na siyang magtagumpay sa mga dungeon. Ang bayani ngayon ay hindi lamang marunong gumamit ng mahika, kundi nakalilikha pa ng bago. Isang mabilis na pag-scan at mayroon na siyang detalyadong mapa. Naiinis si Veltal. Noon ay gumugol siya ng oras sa pagdisenyo ng mga dungeon, mga patibong, at mga kayamanan para sa mga adventurer. Ngunit ang taong ito ay mas piniling dumaan sa lihim na lagusan. Nagrereklamo rin si Graham dahil maraming namatay sa mga dungeon ni Veltal. Sa huli, si Takahashi ang sumaway sa dalawa. Napakahirap nilang magkasundo, iniisip niya kung magtatagumpay ba ang ganitong pagsasama. Pinangunahan ni Graham ang dalawang kasama sa pinakamaikling daan, ngunit hindi niya masiguro na magiging maayos ito. Napansin niyang mas malakas si Veltal kaysa dati kahit mahina ito ngayon. Nakakatawa man, ngunit ang tao ay lumalakas kapag mayroong mahalagang bagay na dapat ipaglaban. Noon, wala pang ganoon si Veltal. Bumukas ang pinto. Naghihintay na ang sekretarya mula pa nung hapon. Alam ng dalawang panig na maghaharap sila. Sinabi ni Graham na siya ang haharap dito para makapunta si Veltal diretso sa Immortal Furnace. Samantala, si Machina ay nakakadena sa isang mahikang posas. Nang magkamalay, nakatanggap siya ng malalakas na kuryente. Ipinaliwanag lamang ni Marcus ang kanyang plano upang siya ay galitin. Hindi kinaya ni Machina ang kanyang narinig. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala itong epekto kay Marcus. Lalo pa itong naging palalo sa kanyang tagumpay. Hindi lamang niya ipinagkanulo ang Demon King, kundi ginamit din ang sariling kasamahan bilang panggatong. Ang mga immortal na nahulog sa pugon na iyon ay mawawala ng kaluluwa magpakailanman. Sapat itong mag-supply ng buhay para sa mga tao ng lungsod sa mahabang panahon. Sakto,
Kakaubos lamang ng panggatong at kailangan na ng bagong ipapalit. Kung nais ni Machina na si Veltal ay magpatuloy lamang bilang tabag-livestream, kailangan niyang isakripisyo ang sarili. Balik kina Veltal at Graham, nagsimulang mangutya ang sekretarya. Tinawag silang mga sinaunang multo. Ipinaalala ni Veltal na ang tabak na ginagamit niya ay kasing lakas ng isa sa kanyang mga marquis. Ngunit buo ang kumpiyansa ni Graham. Natalo niya ito noon. Gayunman, nagulat siya sa bilis ng atake, kasing bilis ng kidlat. Tanging ang mahabang karanasan sa digmaan ang nagligtas sa kanya upang makareak sa oras. Ginamit ni Veltal ang pagkakataon upang tumakbo papunta kay Machina. Kahit multo, matagal tatapusin ng sekretarya. Nagpalabas siya ng mahika. Sa isang nakakasilaw na liwanag, tumilapon si Graham at bumangga sa pader. May baluti na ngayon ang katawan ng sekretarya at pinahusay din ang kanyang sandata. Mas malakas at mas mabilis. Ito ang ika-4 na henerasyon ng Megino. Nasa yugto pa lamang ng pagsubok. Mas epektibo at mas matipid sa enerhiya. Damang-dama ni Graham ang pagkakaiba. Ngayon ay nagawa lamang niyang magdepensa habang naghahanap ng pagkakataon upang makabawi. Sa ilang sagupaan, napansin niyang sobrang tibay ng baluti. Pantay sa opensa at depensa. Wala itong kahinaan. Mabuti na lamang at hindi sila naglalaban sa lungsod kung hindi ay malaking sakuna na. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang espada ay nagpapakawala ng pinakamalakas na teknik kapag kakabunot pa lamang mula sa kaluban. Isang mahusay na teknik na Hapones. Nagulat ang sekretarya sa kanyang pagkamapanuri. Malinaw na bayani man o Demon King, pareho silang matalino, hindi lamang umaasa sa lakas. Ngunit naniwala siyang kahit nalantad na ang sikreto, hindi magbabago ang kahihinatnan. Gayunpaman, matapos ang sunod-sunod na pag-atake, hindi pa rin matinag si Graham. Mula kumpiyansa, naging iritado siya. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya matalo ang bayani. Tinangka pa niyang sirain ang espada nito gamit ang hacks, ngunit nabigo. Sa bawat pag-atake, siya rin ang nababalikan. Nagsimula ng gumanti si Graham gamit ang ilang mahika na kanyang natutunan. Alam niyang hindi ubra ang pisikal na atake. Ngunit kahit sa mahika, malakas din ang resistensya ng baluti. Kahit papaano, nakahanap siya ng paraan upang pigilan ang galaw ng kalaban. Sa sunod-sunod na teknik, napilitang gumamit ng oxygen ang sekretarya. Pinuri ni Graham ang mga henyo na gumawa ng baluting iyon. Ngunit iyon na ang hangganan. Hindi matanggap ng sekretarya ang pagkatalo sa isang laos na tao gamit ang mapurol na espada. Ngunit mali ang pag-aakalang iyon. Sinabi ni Graham na ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng espada na pinagpala ng Diyosa. Ang banal na espada, Excalibur, ay nagningning sa gintong liwanag. Sabay nilang pinakawalan ang pinakamalakas na teknik. Mabilis na sumugod ang sekretarya, ngunit na makarating, nalunod siya sa napakalaking anyo ng espada ni Graham. Isang malinis na hiwa pababa ang tumama, kayang pumatay o tuluyang lumumpo. Ngunit kahit 500 taon na nakalipas, hindi pa rin niya ganap na makontrol ang kapangyarihan nito. Sa bawat pagkakataon, minsan lamang niya ito magamit. Sa kabutihang palad, palaging nananalo si Graham sa tuwing ginagamit niya ang banal na kapangyarihan. Ngunit nakaligtas ang baluti ng sekretarya at nailigtas ang kanyang buhay. Gayunman, hindi pa rin siya kumbinsido. Sinabi pa niya na dapat magmadali si Graham patungo kay Veltal dahil napakalakas ng kanyang pinuno at hindi kayang harapin ng dalawa. Para kay Graham, iyon ang pinakamalaking biro sa loob ng 500 taon. Paano matalo si Veltal sa laban na ito? Sa huling laban 500 taon na ang nakalipas, nasaksihan niya ang kapangyarihang nagdulot ng lubos na takot at kawalan ng pag-asa. Isang tanawin na maaaring hindi man lang nasilayan ng iba pang mga marquis. Ngunit bago niya akalaing tapos na ang kanyang misyon, bumagsak ang ulan ng bala mula kung saan. Ilang ika-4 na henerasyon na marino ba ang nag-akalang kaya nilang hamunin si Graham? Marahil nandito sila upang tapusin ang natira. Isa na namang trabaho para sa kanya upang protektahan ang magandang babae sa kabila. Samantala, wala pa ring bakas si Veltal at si Machina ay malapit ng ihulog sa pugon ng pagsunog. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit dumating si Veltal, huli man ngunit nasa oras pa rin. Habang bumabagsak si Machina, pumasok sa kanyang isipan ang mahal niyang nilalang. Hindi na niya muling maalagaan ang dakilang Demon King gamit ang sariling mga kamay. Sa huling pagkakataon, buong pagsisisi niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Akala niya iyon na ang wakas, ngunit biglang naulit ang pamilyar na eksena. Dumating si Veltal upang iligtas siya. Inasahan na ito ni Marcus. Tinukso niya si Veltal, sinabing namumuhay na parang hari, naglalaro lamang araw-araw habang pinapalakpakan ng lahat.
Ngunit binigyan pa rin siya ni Veltal ng pagkakataong sumuko at muling maglingkod sa Demon King. Siyempre, imposible iyon. Hinugot ni Veltal ang kanyang pinakamalakas na espada at sumugod sa laban. Ginamit ni Marcus ang parehong teknik. Walang bagong galaw, ngunit gamit ang kanyang kakaibang pamilya, naging mabigat pa rin siyang kalaban para kay Veltal na hindi pa lubos na nakapabawi ng lakas. Nagpalitan sila ng mga teknik, puno ng galit at alaala bilang dating amo at alagad. Nanatiling kumpiyansa si Marcus dahil hindi pa niya nilalabas ang buong lakas. Kahit pinahusay ni Veltal ang sarili gamit ang mahika, nananatili pa rin siyang dehado. Tuwang-tuwa si Marcus sa kasalukuyang kalagayan ni Veltal. At sa tuwing bumabangon siya, sunod-sunod ang kanyang mga atake. Ipinahayag niyang papatayin niya ang Demon King at ang lahat ng Immortal, at siya na lamang ang matitirang bagong Demon King. Ngunit sa sobrang yabang, nakalimutan niyang magingat. Sinamantala iyon ni Veltal at tinuhog ang kanyang ulo. Ngunit tila inasahan na ni Marcus iyon. Umiwas siya dahil alam niyang tatargetin ni Veltal ang kanyang pamilya. Basta't buo ang aparatong iyon sa batok, anumang ulo ang mawala ay hindi problema. Labis ang kanyang kumpiyansa at lubos ang pag-asa sa bagay na iyon. Bigla niyang pinasabog ang mga bakas ng dugo na kumapit sa katawan ni Veltal. Sa sobrang lapit, imposibleng makaiwas. Tiniis ni Veltal ang napakasamang atake. Nang hindi na magamit ang dalawang braso, hindi pa rin nasiyahan si Marcus at nagbigay ng huling dagok. Hindi kayang patayin si Veltal ng pinsalang iyon, ngunit pinawalang laban siya. Mayabang na bumalik si Marcus kay Machina upang ipagpatuloy ang kanyang balak. Bakit hindi na lang isama si Demon King sa pugon? Ngunit hindi niya magagawa. Wala ni isamang pagkakataon. Pinuri pa ni Veltal si Marcus dahil nagawa nitong ibagsak siya sa ganong kalagayan. Ngunit napilitan siyang ilabas ang kanyang nakatagong alas. Si Marcus ang pangalawang taong makakakita ng kanyang pangalawang anyo. Binigyan pa rin niya ito ng huling pagkakataon. 3 atake lamang at wala siyang ibang pagpipilian kundi tuluyang tapusin ang banta. Bagamat takot na si Marcus, pinilit pa rin niyang magmukhang matatag at tumangging sumuko. Sinubukan niyang umatake, ngunit agad siyang napigil. Parehong teknik na dati niyang ginamit, ngunit si Veltal ngayon ay nagawa ito nang hindi nagsasalita. Isang isip lang at kaya niyang gawin ang lahat ng mahika. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ngunit bago makita ang ikalawang anyo, dapat maunawaan kung paano siya biglang nagbalik ng napakalakas na kapangyarihan. Ang sagot ay si Takahashi. Napag-usapan na nila ang estratehiyang ito. Kailangang mapabilis ang kasikatan ni Veltal sa anumang paraan, kahit anong halaga o hindi nila matatalo si Marcus. Inhak ni Takahashi ang lahat ng patalastas at mga balita sa buong bansa at inilinya lahat sa mga live stream ni Veltal. Bunga nito, labis ang lumago ang kanyang pagsamba at bumalik ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, nakita ang pangalawang anyo ni Veltal, isang nakatakot na itim na dragon. Wala nang magagawa si Marcus kundi sumugal. Wala nang pagkakataong umatras. Ngunit ni isang orasyon ay hindi niya magawa paano siya lalaban. Hindi matanggap ni Marcus. Sa loob ng 500 taon, nagsaliksik siya at nakabuo ng teknolohiyang higit pa sa mahika. Ang rurok ng mundo. Ngunit kinuha lahat ni Veltal sa isang iglap. Isang hawak lamang at naunawaan niya ang lahat. At perpektong nagaya ang ginawa ng 500 taon. Ang rurok ng panggagaya, mas pinahusay pa kaysa sa orihinal. Wala nang nagawa si Marcus, kundi umiyak, paulit-ulit na nagtatanong kung bakit. Ngunit sa sobrang inis, pinatikim siya ni Veltal ng iba't ibang mahika. Kahit makabawi si Marcus, ramdam pa rin ang sakit. At binigyan pa siya ni Veltal ng dagdag na regalo. Ang pamilya na pinagmamalaki niya ay nahawa ng virus. Matapos maliha ang mga multong sumisiksik sa kanyang isipan, tuluyang nagpanik si Marcus. Mabilis siyang lumuhod at nagmakaawa para sa awa, ngunit huli na. Tinarakan siya ni Veltal at iniangat na parang basurang tinuhog. Sa desperasyon, sinubukan pang gumamit ni Marcus ng teknik, ngunit wala itong silbi laban kay Veltal. Tapos na ang laro, magkita na lang tayo sa impyerno. Bumalik si Veltal sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat si Machina, ngunit ito ang anyong tunay na bagay kay Veltal. Ang Demon King ay sagisag ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang sinabi ni Graham. Dahil kay Machina, naging mas malakas siya, ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa bagong antas, higit pa kaysa dati. Mabilis niya itong yakap at sinabi, "Mahal kita." Samantala, sa ibang lugar, isang batang babae na si Hisuki, na inaapi ng kanyang mga kaklase, ay nagsimulang maramdaman na boring na ang mundo at gusto nang tumakas dito. Ngunit ngayong araw,
may bagong transfer student sa klase nila. Nakakagulat, ito ay walang iba kundi ang Demon King na si Veltal. Naglakbay siya ng malayo upang magpatala sa Akihaba Magic Academy para sa panandaliang pag-aaral. Nagsimula ang kwentong ito ilang araw bago nito. Nahihirapan si Veltal sa isang bagong laro. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nakayanan niya itong talunin at napabagsak ang final boss. Napaluha si Machina sa tuwa. Buong kumpiyansa itong ipinagyabang ni Veltol sa kanyang mga manonood. Habang ang karaniwang tao ay kailangan lang ng 10 oras para tapusin ang larong ito, siya ay gumugol ng 74 na oras. Nagpasalamat si Veltol sa kanyang mga viewer na sumubaybay sa kanya sa loob ng maraming araw at binati sila ng isang walang hanggang pagtulog. Ang 74 na oras na tuloy-tuloy na livestream ay nagdulot ng sakit sa likod ni Velto. Pumasok si Machina at pinuri ang kanyang napakalaking tagumpay. Ngunit pinaalalahanan siyang magpahinga ka 24 na oras sa susunod. Ang hindi pagkakita sa kanya sa loob ng 3 araw ay halos nagpasadlak kay Machina sa kalungkutan. Agad ipinagyabang ni Velto na lumampas na sa 3 milyon ang kanyang subscribers. Tinanong siya ni Machina kung ano ang gusto niyang kainin upang ipagdiwang ang malaking tagumpay. Sinabi ni Veltol na hindi na kailangan, ang mahalaga ay ang kanyang galing sa paglalaro ay umabot na sa bagong antas. Isinalaysay niya kay Machina na ang ikalawang anyo ng kanyang Demon Sword ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Masyado itong kahawig ng kay Herogram na nakapagpalito sa kanya. Pagkatapos ng insidente kay Marcus, inisip ni Velto na dapat niyang hanapin ang iba pang mga Marquis, kabilang sina Thunder Marquis Nejin, Black Dragon Marquis Silva, at Sky Knight Marquis Maya. Noon, nasubaybayan pa ni Machina ang kinaroroonan ni Maya at Najin, ngunit kalaunan ay tuluyang nawala ang kanilang koneksyon. Hindi rin nabanggit ni Marcus ang ibang Marquis maliban kay Zeno, na ginawa niyang panggatong sa Immortal Furnace. Kung nakulong din ang iba pang mga Marquis para gawing gatong, siyak na ipinagmayabang na niya iyon. Kaya't inisip ni Veltal na hindi ginamit ni Marcus ang iba pang mga Marquis sa Immortal Furnace. Gusto niyang hanapin sila at humingi ng tulong kay Machina. Ang kailangan nila ngayon ay ang Marquis Codex, isang bagay na pinasukan ng mahika ng 6 na Demon Marquis. Automatikong nagtatala ng kanilang mga paglalakbay upang ipakita ang kinaroroonan ng bawat isa. Naalala ni Machina na nawawala ito noong natalo sila, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito napunta kay Marcus. Dumating bigla si Takahashi upang bumisita. Kahit pa sinabihan ni Machina na huwag masyadong madalas, pumupunta pa rin siya 5 beses bawat linggo. Alam ni Veltol na masaya si Machina tuwing bumibisita si Takahashi. Tinanong ni Veltol kung nasa high school pa si Takahashi. Ang murang edad nito at pakikisalamuha sa mapanganib na gawain ay kinabahala niya. Ngunit sagot ni Takahashi, ang kabataan ay may talento. Nang tanungin naman siya ni Machina, agad siyang bumagsak sa kandungan nito at iniba ang paksa. Nagtatanong tungkol sa live streaming ni Veltol. Iminungkahi niyang isipin ni Veltol ang pag-edit ng mga mahabang video para mas panoorin ng mga taong walang oras. Tinanong ni Takahashi kung anong laro ang susunod na lalaruin ni Veltal. Hindi pa iyon naisip ni Veltal dahil may ibang plano siya. Nagtampo si Takahashi na parang iniiwan siya sa mga sikreto. Kaya ibinunyag ni Velto ang kanilang layunin, ang paghahanap ng sinaunang Marquis Codex. Agad na naging interesado si Takahashi at buong kumpiyansang sinabi na isang hacker tulad niya ay kayang gawin iyon. Nang makita siyang nagsimulang maghanap online, sinabi ni Machina na hindi ganon kadali. Ngunit tinawag siyang walang karanasan ni Takahashi. Hindi basta-basta hahanapin kung nasaan ang Marquis Codex, kundi pag-aaralan ang mga tao o organisasyon na nangongolekta ng mga artifact, nagtatakda ng kondisyon para sa mga artipisyal na kaluluwa, at salain ang napakaraming impormasyon gamit ang ilang keystrokes. At mabilis na lumitaw ang resulta. Pinuri siya ni Veltol at nangakong bibigyan ng malaking gantimpala balang araw. Lumabas sa screen ang lungsod ng Kihabara, tahanan ng nangungunang institusyong pang-edukasyon sa mahika sa mundo, ang Akihabara Magic Academy. Itinatag ito pagkatapos ng Immortal War. Sinasabing may nakatagong kayamanan sa ilalim ng lupa na naroon na sa loob ng 500 taon, kasabay ng pagkawala ng Marquis Codex. Naisip ni Machina kung paano sila makakapasok doon. Sinabi ni Takahashi na hindi nila kailangang gumamit ng marahas na paraan at iminungkahi ang pag-hack sa seguridad ng paaralan. Ngunit ayon kay Velto, hindi na nila kailangang sumugal ng ganoon, sapat ng maging mga estudyante ng akademya. Magandang ideya raw ito,
at nagboluntaryo si Takahashi na isumite ang opisyal na aplikasyon para sa tatlo. Matapos may saayos ang plano, idineklara ni Veltal na nagsimula na ang kanilang pangunahing misyon, ang tukuyin at mabawi ang Marquis Codex. Pagkaraan na 4 na araw, sumakay na silang tatlo sa tren, umalis sa lungsod sa gitna ng pagbagsak ng nyebe. Sa ilang sandali, nakarating sila sa Akihabara City. Si Velthal ay hindi nag-abalang magpakita ng mga dokumento, iniisip na ang kanyang sikat na mukha ay sapat na pagkakakilanlan. Ngunit hindi ito ininda ng tagabantay, sikat man o karaniwan, lahat ay kailangang magpasa ng ID. Agad na lumapit si Takahashi dalang inihandang mga papel para tulungan siyang makapasok. Namangha si Velto sa masiglang lungsod ng Akihabara, puno ng mga pamilyar na silweta, maraming mahikang kagamitan at kasangkapan ang nakadisplay dahil kilala ang Akihabara sa paggawa ng mga mataas ang bisa na gamit. Para kay Veltol, ang pag-unlad ng lugar na ito ay lampas imahinasyon, hindi niya naisip na ang lahat ay maaring baguhin, maliban sa utak at gulugod. Mabilis na dinala ni Takahashi ang lahat sa Akihabara Magic Academy, kung saan nakipagkita sila kay Principal Charlotte upang isumite ang kanilang mga dokumento. Alam ni Takahashi na siya ay mula sa isa sa 3 dakilang pamilya ng Akihabara, ang pinuno ng sinaunang pamilyang Gold na kumokontrol sa kalahati ng distrito ng mahika ng lungsod. Natakot si Takahashi na mabunyag ang kanilang peking mga papel, ngunit nakagulat na mabilis itong inaprubahan. Ang tanging tinanong ni Charlotte ay ang layunin nila sa pag-aaral dito. Bago pa makapagsalita si Takahashi, prangkang binanggit ni Veltol ang kayamanang nakabaon sa ilalim ng akademya. Alam ng punong guro na hindi aksidente ang interes nila sa kayamanan. Naglabas pa si Veltal ng mga pilosopikal na linya kay Charlotte na nag-iwan kay Takahashi na nakatulala. Lubos na humanga ang principal sa sigasig ni Veltal at pinayagan silang mag-imbestiga, ngunit sinabi niyang imposibleng matagpuan ang kayamanan dahil ito ay nakaselyo. Para mabasag ang selyo, kailangan ng mga susi na hawak ng 3 dakilang pamilya, ang Guil, X-Ball at Jenna. Ang 3 mahikang artepakto na nasa kanila ay tinawag na Yugalia. Ang espada na dala ni Charlotte sa kanyang tagiliran ay isa sa 3. Ang 2 pa ay ang korona ng pamilyang Expo at ang orbe ng pamilyang Jenna. Kung mahihiram daw ni Veltos ang 2 pa, ikatutuwa ng punong guro na tulungan siyang basagin ng selyo dahil matagal ng pangarap ng pamilyang Gold ang makolekta ang mga egalya. Ngunit may malaking problema, ang orbe ng pamilyang Jenna ay nawala. Pagkatapos nito, ipinasa ng principal ang grupo ni Veltol kay Miss Santa, na parehong advisor nila at katulong ng punong guro. Nakakatawa para kay Veltol ang pangalan nito at gusto niya itong tawaging Jose para mas madali. Nainis si Jose ngunit wala siyang nagawa. Si Takahashi na walang suot na familia ay nakaramdam ng kaba sa prestihiyosong akademya dahil bawal itong isuot. Ang layunin ng akademya ay turuan ng mga estudyante sa tradisyonal na paraan. Naniniwala silang ang pag-aaral ng mahika mula sa mga batayang prinsipyo ay huhubog sa mga mahusay na salamangkero. At ang pag-unawa sa lahat ng bagay ay hahantong sa pag-unawa sa tunay na likas ng mahika. Habang naghihintay ng introduksyon ng guro, iniisip ni Velto kung paano magbibigay ng astig na pagbati sa klase tulad ng nasa mga larong pampaaralan na nilaro niya. Nakanood din si Machina ng pelikulang may kaparehong tema, kaya kampante siya sa karanasan. Ginamit ni Velto ang kanyang pribilehiyo bilang Demon King at pumasok muna sa silid, simula ng kanyang pagbati sa buong klase. Nagpakilala si Machina na parang nasa matchmaking event, habang si Takahashi ay nagbiro para makakuha ng magandang impresyon. Pinapunta silang 3 ni Miss Jose upang sumailalim sa pagsusuri ng lakas ng mahika para sa antas ng klasifikasyon. Binalaan ni Veltol na tiyak na mababasag niya ang bato at hindi siya magbabayad ng danyos. Hindi naniwala ang guro, ngunit nang pakawalan ni Veltol ang kanyang mahikang lakas, bigla itong nag-overload at nabasag. Tumawa si Machina ng mayabang dahil sobrang makapangyarihan ng kanyang asawa. Nagsimula na ang susunod na klase at nagturo si Miss Jose tungkol sa mahikang panggagaya ng kaluluwa. Bagamat ipinagbabawal, naniniwala siyang nakatulong pa rin ito ng malaki sa pag-unlad ng tao. Nakita niyang nakatiklop ang mga braso ni Veltol at walang sulat-sulat kaya pinaalalahanan niya ito. Ngunit sinagot siya ni Velto na huwag mag-alala dahil alam na niya lahat ng ito. Sinubukan siyang tanungin ng guro tungkol sa mga pangyayari noong taong 722, ngunit kabiglang-biglang binikkas ni Velto ang lahat ng perpekto, kasama pa ang dagdag na impormasyon. Pinatigil na lang siya ni Jose sa pagiging masyadong madaldal.
Ngumiti si Machina na nakaupo sa tabi niya. Muling ipinagmamalaki ang kanyang asawa na hindi pangkaraniwang tao. Sa oras ng pananghalian, habang pinag-uusapan ng lahat ang bagong sikat na streamer na si Veltal, inabala ni Albert, tagapagmana ng pamilyang Herga, si Hisuki. Kinutya niya itong umaasa lang sa pagiging kabilang sa 3 dakilang pamilya para makapasok sa paaralan. Sinabi pa ni Albert na si Hisuki ay anak ng isang walang silbing lalaki mula sa Electronics District at isang kalahating dugong elf. Halos mawalan na ng pasensya si Hisuki, ngunit hindi pa rin tumigil si Albert. Biglang nagsalita si Veltol dahil naabala siya habang kinakain ang kanyang masarap na udon. Nakilala ni Albert si Veltol bilang bagong exchange student kaninang umaga at agad nagpakilala ng mayabang. Kaagad siyang tinuruan ni Veltol na ang pag-istorbo sa oras ng pagkain ay isang mabigat na kasalanan. Kinutya siya ni Albert, sinasabing isa lang siyang streamer na walang karapatang magsermon. Ngunit inisip ni Veltol na nanonood pala ito ng kanyang live streams at nagpasalamat pa dahil nadagdagan ang kanyang ad revenue. Nang marinig niyang mula si Albert sa pamilyang Herga, si Veltol ay binanggit ang pangalan ng ninuno ni Albert, nagtataka kung paano nabuhay ng ganoon katagal ang isang duwag. Agad itinanggi ni Albert at sinabing gawa-gawa lang ito ni Veltol. Ngunit ipinunto ni Veltol na hindi siya mas magaling kaysa kay Hisuki. Gayonpaman ay nanenermon pa siya sa iba. Hindi natuwa si Albert at iginiit na si Hisuki ay anak lamang ng bigong pamilya Jenna, kaya naghamon siya ng laban upang patunayan ang sarili. Kaya nagtungo silang dalawa sa arena imbes na sa likod ng paaralan. Nakita ni Takahashi at Machina si Hisuki na mag-isa at mukhang nalulungkot, kaya nilapitan nila ito at tinanong kung bakit siya iniiwasan ng ibang estudyante. Sabi ni Hisuki, ayaw lang ng iba na may bigong gaya niya sa paaralan. Mataas ang grado niya sa teorya, ngunit hindi siya makagamit na mahika. Nagtaka si Machina kung bakit pinapayagan ng paaralan ang mga estudyanteng magduelo. Ipinaliwanag ni Hisuki na mahalaga ang pagsasanay at pagharap sa laban upang lumakas, kaya hinihikayat pa ito ng paaralan. Ang guro nilang si Miss Jose ay sa pilitang kinuha para maging tagahatol. Bago magsimula, tinawag ni Veltal si Izuki kahit maling bigkas at sinabi niyang panoorin ang kanyang maningning na tagumpay. Sinabi ni Albert na huwag maging kampante si Veltal at ipinagyabang ang kanyang mga marka, siya raw ang pinakamataas maliban sa punong guro. Hindi ito ininda ni Veltol at sinabing mas mataas pa rin ang tingin niya kay Hisuki. Ayon kay Machina, mali ang sistema ng paaralan dahil kailanman ay hindi nagkakamali si Veltol. Naitanong tuloy ni Hisuki kay Takahashi kung masyado bang maraming 180 minutong drama ang napanood ni Machina at palagi na lang niyang tinatawag na My Lord si Velto. Para maging patas, sinabi ni Velto kay Albert na papayagan niyang manalo ito kung mapapalakad siya kahit isang hakbang. Tinanggap agad ni Albert ang kondisyon, kaya nagtakda sila ng kasunduan. Kapag natalo si Veltol, gagawin niya ang kahit anong iutos ni Albert, ngunit kapag siya ang nanalo, hindi nalalapit si Albert kay Hisuki. Pumayag si Albert at isinugal pa ang dangal ng kanyang pamilya. Sinabi ni Hisuki na pigilan si Veltol dahil napakalakas ni Albert, ngunit wala ni isa kina Machina at Takahashi ang papayag dahil imposible para sa dakilang Demon King na matalo. Pinapwesto sila ni Miss Jose ayon sa tamang proseso at pinasabi ang kanilang mga pangalan. Mag-atake na sana si Albert, ngunit pinaalahanan siya ni Veltal na gamitin ang buong lakas at huwag siyang biguin. Agad nagbuhos ng lakas si Albert kaya natakot si Miss Jose at sinubukang itigil ang laban, ngunit kalmado si Veltal at tila tuwang-tuwa pa. Nagbigkas ng mahika si Albert, samantalang nakaramdam ng nostalgia si Veltal dahil matagal na mula ng huli siyang lumaban gamit ang mahika. Akala ni Hisuki ay nagpapatiwakal lang si Velto, ngunit laking gulat niya nang mahuli ni Velto gamit ang kanyang kamay ang pana ni Albert. Pinuri ni Velthol ang mahika ng kalaban at sinabing baka sa 200 taon pa ay makuha ito ng dagdag 2 segundo ng eksena. Bilang gantimpala, bibigyan niya si Albert ng pagkakataong malasahan ang tunay na anyo ng mahika. Sa isang bugso ng kanyang sinag, agad nawala ng malay si Albert. Para kay Machina, isang karangalan ito para kay Albert na direktang malasahan ang lakas ni Veltol. Hindi makapaniwala si Hisuki na may estudyanteng kayang kontrolin ng mahika ng ganoon kahusay. Pati si Miss Jose ay namangha at muntik nang makalimutang ipahayag ang nanalo. Lumapit si Velto kay Hisuki at sinabing para sa kanya ang tagumpay na ito. Bagamat lubos ang kanyang pasasalamat, binalaan sila ni Hisuki na huwag nang makisama sa kanya at umalis na.
Habang naglalakad, nagulat si Takahashi na mayroon pa ring mga arodeng maharmaharlika tulad ni Albert sa panahon na ito. Mukhang pinananatili pa rin ng Akihabara ang mga katangian ng sinaunang kultura. Nagtaka rin siya kung bakit kailangan ang tatlong yugarya upang mabuksan ang selyo ng Marquis Codex. Bakit hindi na lang basagin ni Veltal sa isang iglap? Ngunit nag-alala si Veltal na kung sinaunang mahika ang ginamit, baka masira ang laman ng kahon kapag pinilit. Kaya ang tanging paraan ay kolektahin ang tatlong Egelia items, kabilang ang espada na nasa punong guro, ang korona na hawak ng pamilyang Expo, at ang orbe na hindi pa natatagpuan. Naramdaman ni Takahashi na para silang naghahanap ng walang sapat na impormasyon, ngunit ibinunyag ni Beltol na si Hisuki mismo ang pinuno ng pamilyang Jenna at ang pagbagsak ng pamilya ay tiyak na may kinalaman sa pagkawala ng orb. Siya ang susi sa kanilang hinahanap. Akala ni Takahashi na ang duelo ay paraan ni Beltol upang makuha ang loob ni Hisuki, ngunit sa totoo lang, inis lamang siya kay Albert. Nang dumating sila sa Electronics District, sabik na sabik si Veltao na tuklasin ito dahil para itong maze. Binanggit ni Takahashi ang mga bulong-bulungan na kapag pumasok, aabutin ng isang araw bago makalabas. Ngunit dahil naroon siya, isang henyo sa electronics, siya na ang bahala sa pagkuha ng impormasyon. Nangako siyang dadalhin sila sa lugar na may pinakamaraming impormasyon at nakakagulat. Iyon ay isang maid cafe, kung saan nagtitipon ang mga magagandang babae mula sa iba't ibang lahi. Sapat upang mapasaya ang mga puso ng kalalakihan. Nagduda si Veltol kung makakolekta sila ng impormasyon dito, ngunit buo ang kumpiyansa ni Takahashi. Ang mga maid cafe ay paboritong tagpuan ng iba't ibang tao at dahil mahilig magsismis ang mga maid, ito ang pinakamadaling lugar para makakakuha ng impormasyon. Nagulat si Veltol at inisip na pumunta lang si Takahashi para tumingin ng magaganda. Ramdam ni Mashina na kakaiba ang atmosfera, bagaman hindi niya may paliwanag. Nag-alala siya na baka mahal ang presyo. Pero para kay Takahashi, sulit ito. Dahil kapag magaganda ang naglilingkod sa'yo, numero lang ang pera. Hindi masyadong nag-alala si Veltal dahil mayroon na siyang sariling butler at maid. At iba naman ang mga maid dito kumpara sa mga kilala niya. Binalaan siya ni Takahashi na huwag manghipo kung ayaw niyang dalhin sa istasyon ng pulis. Biglang naalala ni Velto ang babala ni Hisuki na huwag lumapit sa kanya, kaya medyo nag-alala siya. Habang si Mashina naman ay ramdam na umiiwas talaga si Hisuki makisalamuha. Sinabi ni Takahashi na dahan-dahan silang lumapit at huwag magmadali. Gusto ni Mashina na maging kaibigan talaga si Hisuki. Ngunit mas piniling ipagpaliban ito ni Takahashi at tumawag ng maid upang magsilbi. Dahil nandito na rin sila, mas mabuting magpahinga at magsaya. Laking gulat nila nang lumabas na ang magsisilbi pala sa kanila ay si Hisuki. Kanina lang ay medyo nakaramdam siya ng pagkakasala dahil naging masungit siya sa grupo ni Veltol, kaya nangako siyang hindi nakakausapin muli ang mga ito. Pero ngayon siya mismo ang maglilingkod sa kanila. Tuwang-tuwa sina Takahashi at Mashina sa cute na itsura ni Hisuki bilang maid, samantalang si Veltal naman ay nagpakita ng pagiging amo dahil siya na ngayon ang pinagsisilbihan ni Hisuki. Bagaman galit, pinigilan niyang ipakita at tinanong kung ano ang orderin ni Veltal. Nakakagulat na ang pinili niya ay isang ominous dish na may kasamang cute na sayaw ng maid. Ayaw sanang gawin ni Hisuki, pero nang marinig niyang duda si Mashina na kaya niya, pinakita ni Hisuki kung paano maging isang tunay na maid. Mabilis na naihain ang lahat ng pagkain, nagpakitang gilas siya sa pagsulat gamit ang hot sauce at gumawa ng cute na pose, ikinamangha ng tatlo. Matapos kumain ng busog at kontento, pinayagan na ni Veltal si Hisuki na umalis. Ngunit nang makita niyang wala ng tao sa kafe, natural siyang umupo at uminom ng tubig ni Takahashi. Tinanong siya ni Veltol kung siya ba ang pinuno ng pamilyang Jenna at inamin ang pakay niyang hanapin ang yugarya upang muling mamuno sa mundo. Balak niyang buksan ang kayamanan sa ilalim ng Akihabara Academy. Ngunit sinabi ni Hisuki na imposibleng gawin iyon. Hinulaan ni Velto na nawala sa kanya ang Egalia na siyang dahilan ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Ngayon isa na lang siyang mahirap na estudyante na napipilitang mag-part-time para mabuhay. Nagtanong si Takahashi kung ano ba ang Yugalia dahil sumusunod lang naman siya kay Veltos para sa kasayahan at wala siyang alam. Ipinaliwanag ni Hisuki na ito ay pruweba ng pagiging hari. Bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo at ipinagpatuloy ang kwento. 500 taon na ang nakalipas. Si Hero Graham, na tinalo ang Demon King, ay binigyan ng Yugalia ng Diyosang si Media kasama ng kayamanan at paspas.
Ngunit kalaunan siya ay pinaalis ng inutil na hari noon. Sa kanyang pag-alis, iniabot ni Graham ang Yugalia sa pangalawang hari ng Lexel, ang ninuno ng tatlong dakilang pamilya ngayon. Nang pumanaw ang hari, iniwan niya ito sa tatlong anak, ngunit sila ay nag-away at nagtayo ng council system upang pamahalaan ang teritoryo. Kahit medyo bumuti ang kalagayan, nanatili pa rin ang galit. Alis na sana si Hisuki, iniisip na wala na siyang silbi sa grupo ni Veltol, ngunit hiniling ni Veltol ang tulong niya upang ayusin ang pagpupulong sa pinuno ng isa sa mga pamilya. Dahil may utang na loob siya, pumayag si Hisuki. Sinamantala ni Takahashi ang pagkakataon upang yakapin siya at amuyin, at nadiskubre na kumakalam ang sikmura ni Hisuki. Dinala siya ng grupo ni Veltol sa palengke upang kumain, ngunit ang mga tao sa paligid ay hindi natuwa na may mga estudyante mula sa Magic Academy ron. Inayos agad ni Hisuki ang pagpupulong na nais ni Veltal, ngunit sinabi niyang isa lang ang madadala niya para makaharap si Kunya, ang pinuno ng X-Bull House. Sinabi ni Veltal na siya ang sasama at nagulat sa lasa ng pagkain doon gawa ng genetic modification. Ang karne na kinakain ni Hisuki ay karne ng dragon, kaya nag-alinlangan si Veltal at Machina dahil parang pagkain ito ng kanilang mga kauri, ngunit nang mapilit, hindi sila nakapigil. Tumikim sila ng tig-isang tuhog at hindi na nakahinto dahil sa napakasarap ng lasa. Pagkatapos kumain ng mabuti, tinanong ni Takahashi si Suki para sa kanyang familiar address. Biglang dumating ang dalawang pulis upang usisain ang grupo ni Veltos dahil hindi maganda na may mga estudyanteng naglalagalag. Mabuti na lang at dumating ang punong guro at tinulungan sila kaya hindi na sila dinala sa presinto. Nagpasalamat si Takahashi sa punong guro at tinanong ng punong guro kung ano ang ginagawa ng grupo ni Valtal doon. Sinabi niyang pinapasyal sila ni Hisuki sa Akihabara District at tinanong niya kung ano naman ang ginagawa ng punong guro doon. Sagot niya ay may appointment siya kay host, ngunit hindi niya makita. Biglang tinawag ng punong guro si Hisuki para sa isang pribadong pag-usap. Nang makita ito, hinila ni Velto sina Takahashi at Machina papunta sa fried chicken shop sa tabi para bigyan sila ng espasyo. Naiwan silang dalawa, natuwa ang punong guro na nagkaroon na ng mga kaibigan si Hisuki at nais niyang malaman ang kanyang opinyon. The principal offered Hisuki to become her adopted daughter, promising that with just a nod, she would be both her child and the big sister of the school. But Hisuki was afraid. If the principal sided with her, the other nobles would shun her even more. The principal reassured her that she didn't care about such things, but Hisuki insisted she had to protect the Gina house herself for the sake of her parents. Before leaving, the principal reminded her never to forget that she would always consider Hisuki as family. After their talk, Hisuki suddenly heard a voice in her head. Takahashi came to check on her because she looked pale, but Hisuki said she was fine. Soon after, Veltal went with Hisuki to meet Mela, the assistant of Kunia. Mela carefully checked their bodies for weapons before leading them inside. To their surprise, the head of the X-Bull family turned out to be a goblin. Veltal introduced himself formally, expressing shock that one of the three great families was led by a goblin. Kunia was annoyed at his stiff attitude, but laughed it off, saying he had long stopped caring about lineage. He considered himself just a merchant from the lowest rung of society. Once he had served the former X-Bull family head faithfully, gaining trust and the right to inherit the seat. When asked about the Agalia crown, Kunia simply snapped his fingers and summoned it. But he revealed it was bound to his soul, and unless his soul was destroyed, he could not give it away. Veltal immediately understood this meant killing Kunia to take it, which made the air tense, but he quickly joked it off and asked to borrow it instead. He only wanted to confirm the treasure's contents to further his world conquest. Kunia guessed he was crazy, but since Hisuki introduced him, he didn't pry further. Lighting a cigarette, he spoke openly. Akihabara was trapped in outdated traditions. He wanted to break them, but the stubborn leaders of the Magic District refused to see the need for change. For the city's future, he believed borrowing the crown would be useless, because only when all Eugalia items were united under one true king could the seal be broken. Charlotte wanted to preserve tradition, while he wanted progress. Both had their reasons. Kunia asked to speak privately with Veltal, so Hisuki stepped outside. He revealed the Jenna family orb was actually near him. Owners of Eugalia could sense each other's artifacts if they were within Akihabara. Charlotte must have sensed it too.
The key was Hisuki herself. According to records, she had been entrusted with the orb as a child. Kunia requested Veltal's help, asking him to free Hisuki from the chains of this city. He owed her late father deeply. Meanwhile, Mashina grew frustrated because she had to use her own money to buy books. Takahashi tried to peek, but Machina stopped her, afraid her private secret would be exposed. When asked why she tagged along, Takahashi teased her, saying she acted like an older sister. In fact, there probably weren't many people older than Machina in this era. She went on telling stories about other demon marquises, especially Maya, and Machina treated her like a younger sister, making Takahashi jealous. Just then, she noticed Principal Charlotte and waved, but the principal ignored her. Later, Veltal returned and told them Kunia was now on their side, all thanks to Hisuki. Machina wanted to visit more bookstores, but Veltal was eager to play at the arcade. Takahashi said it was already late and suggested they stay at Hisuki's house. Despite her protests, the majority agreed. To her shock, Hisuki suddenly found herself sharing a bath with Veltal. Hisuki's past was full of misfortune. Though she had entered the Magic Academy, her inability to use magic led to endless gossip. Other students believed she got in only through connections with the principal. Afraid of dragging others down, she distanced herself. Yet even when she tried to open up, she accidentally hurt her only friend, which turned people against her even more. Rumors spread that the Gina family had a cursed constitution tied to spirit summoning. Orphaned, targeted, and rejected, Hisuki had suffered much. Now, Veltal's group was at her modest house for an all-night party. Takahashi was surprised to learn she secretly worked part-time despite the school's ban. Machina proudly showed off her cooking skills, honed over decades of living alone, making Takahashi quickly change the subject to avoid questions. She suggested instead that all four of them play fighting games together. As the world's top streamer, Veltal couldn't refuse the challenge, and Hisuki accepted after he provoked her by saying she was afraid to play. The result was total humiliation for Veltal. He couldn't win a single round. Takahashi teased him for being so bad, and together with Machina, she challenged Hisuki as well. Later that evening, both of them fell asleep, and when Hisuki was about to bathe, she was shocked to see Veltal already soaking in the tub, posing proudly as if it were his home. Embarrassed, Hisuki apologized and was about to leave, but Veltal assumed she was afraid of his perfect marble-like body. He posed confidently, even complimented her figure, but added it was still not as great as his. Provoked, Hisuki boldly jumped in, showing she wasn't afraid. She asked what Veltal had discussed with Kunia and why he cared about her, both at the cafeteria and in the electronics district. Was it because she was the head of the Gina family? Veltal told her not to overthink. He simply acted according to his will. The matter of bloodline was just coincidence. Now they were in the same boat. He admired Hisuki for appreciating her hardworking parents and for protecting her family. Her cooking was passable, her gaming was decent, though no match for Machina. It had been a long time since Veltal felt so excited. He asked how she felt, and Hisuki moved closer, saying she was very happy. Veltal then asked about an old photo in her room that was placed face down. Hisuki decided to share her secret. When she was little, she was cheerful and lively, and one day a servant reminded her it was her birthday. Seeing her so happy made the servant feel that rumors about her being cursed were nonsense. Her parents took her shopping, to the movies, and to play, shielding her from insults hurled by strangers. But tragedy struck. Her parents were attacked and killed at the hospital entrance. Records showed Hisuki inherited the Eugalia, which made Kunia concerned. If he had known any clue about the murderers, he would have avenged them long ago. From then on, Kunia and Principal Charlotte had a duty to protect Hisuki. That tragic memory haunted her and made her blame herself. She continued living as a noble because her parents wanted it. Hisuki felt that anyone close to her would be hurt, so she always kept her distance, believing she could never find happiness. Veltal thanked her for sharing and swore as Demon King that he would never blame her, even if he was implicated because of her. After bathing, Veltal told her to consider this a lifetime memory of sharing a bath with him. Suddenly, he held Hisuki tight, because behind her stood someone calling himself Faceless, claiming to be a hero of the gang. He demanded Veltal leave the matter of Marcus alone, and promised not to interfere if they complied.
He even claimed he would handle the treasure beneath the academy. That angered Veltal, because a nameless coward was not worthy of calling himself a hero. The only one who could use that title before him was Graham. Seeing the negotiation fail, Faceless tried to escape, warning before disappearing that Akihabara City would soon change. Hisuki unconsciously clung to Veltal's sleeve in fear. At that moment, Principal Charlotte came to meet Kunia, who told his men to leave so they could speak privately. Suddenly, Charlotte attacked. Her purpose was the crown. Elsewhere, the body from a recent accident was reported as that of Scholar Jose, and the news announced that Kunia had been murdered. The police issued a warrant for Principal Charlotte as a key witness. Hisuki was stunned. The incident worsened tension between the Magic District and the Electronics District, and the city declared Level 2 alert. All students were ordered to gather at the practice hall. At that moment, a white-haired girl appeared. Later, Hisuki secretly met Charlotte, blaming herself, but after a brief exchange, she realized this was an imposter, because the real Charlotte always called her by name. Meanwhile, in the practice hall, the white-haired girl was about to act. Jose, disguised as Principal Charlotte, admitted everything to Machina. She had used Maya as her pawn, suppressing her memory and controlling her with artificial commands. Machina was shocked because Maya, once the loyal Sky Knight Marquise, was now enslaved under Jose's manipulation. Jose mocked Machina, saying she had been too slow to protect her comrades, and one by one, the 6 demon Marcus had either been betrayed, captured, or consumed by the immortal furnace. Now, only a few remained free. Meanwhile, the battle between Veltal and Goddess Media raged violently across Akihabara. Media's sword, infused with the power of fate, twisted probability itself. Each swing carried impossible luck, while Veltal's counterattacks were plagued with failure. His blade cracked, his spells fizzled, and even the ground crumbled beneath his feet at the worst moments. Media laughed, declaring that fate itself was her servant. But Veltal refused to yield. Calling upon his experience as both Demon King and streamer, he taunted her mercilessly in front of millions watching through Takahashi's hacked broadcast. This, he shouted, is the greatest raid boss battle in history. His 3 million viewers roared in chat, fueling his power with faith and rage. Slowly, the tide began to turn. Inside Hisuki's body, the true vessel of Media, the girl's consciousness struggled. Tears streamed down her face as she begged Veltal to finish it, to sever her connection with the goddess before she lost herself completely. Veltal promised he would save her, not destroy her. That moment of hesitation cost him dearly. Media's blade pierced through his chest, pinning him to the shattered pavement. But instead of collapsing, Veltal laughed. His black flames surged outward, burning fate itself. "Your hacks don't work on me anymore," he growled. The blessing of his subscribers, combined with the hidden power of the demon sword's second form, he shattered the golden probability threads around Media's body, breaking her control. In the sky, Media's form flickered, destabilized by Hisuki's resistance. For the first time, the goddess looked shaken. She screamed, vowing that fate could never be broken before vanishing in a burst of divine light. Hisuki collapsed, unconscious, into Veltal's arms. At the same time, Machina knelt beside Maya's unconscious body. She whispered her name, swearing she would bring her back no matter how many times Jose interfered. Jose smirked and withdrew, leaving only cryptic words. "The war has only begun. The 6 gods won't forgive you." Veltal stood battered, one arm missing, but still alive. He looked at Hisuki, Machina, and even Maya lying nearby. For the first time in centuries, he realized this was not just his fight alone. The age of gods, demons, and mortals was colliding once more, and Akihabara was only the beginning. Jose refused to return Maya, saying if she lost her, the organization would behead her. Then she used spatial displacement to leave. Meanwhile, Veltal could only dodge Media's relentless strikes. He provoked her, countered, and analyzed her power. After some time, he understood the true nature of fate manipulation. Attacks with low magic ratios, whether sword or fire, would always be nullified even if they landed, while high-ratio magic would always miss, unless she manually dodged. In other words, Media could still take damage from powerful high-magic techniques. She told him to stop analyzing, because she would destroy him down to his soul, then go to meet Hero Graham once more. What Media wanted most was to know his true feelings and to apologize. Veltal was stunned she still didn't understand Graham. He did.
because they had once crossed swords. He guessed she had known Graham's fate when granting him immortality and carried deep guilt. Velto told her those feelings were nothing but unrequited love, and Graham would judge her differently. She thought she would be hated, but Velto said otherwise, promising to reveal Graham's true feelings if she returned Hisuki's body. A goddess stealing a mortal's body was the very thing Graham despised. Media was shaken, sinking into guilt. Veltal called Hisuki, giving her a chance to regain control, but Media quickly suppressed her again and attacked. Veltal took a stance identical to Hero Graham's. At that moment, Media shifted power, her body glowing red. Jose immediately retreated, sensing the place would be destroyed. Veltal was thrilled. Every boss should have a second phase, but Media's strike blew him away. Fortunately, Graham appeared and caught him, though awkwardly. Graham asked what this was. Velto called it a woman's madness consumed by love. Graham prepared to fight, but Velto insisted he handle it because he had promised to save Hisuki, asking only for Graham's support. Media unleashed a storm of beams while Graham defended from behind, clearing the way for Veltal to approach. She launched a devastating strike, but Graham split it apart. People below were shielded by their combined efforts. Veltal asked Graham to throw him forward while Media focused on Graham. Graham complied, and Veltal pierced her with his sword. Media's frenzy calmed, but before her eyes she saw Graham's cold back leaving her once more. She collapsed, whispering apologies. Velto told her to rest. The sword he used could cut through souls, and now she would vanish. He said Graham never hated her. She had chosen him, and he had loved her. That was enough. She thanked Velto and sent a final apology to Hisuki. Veltal welcomed Hisuki back, and she broke down in tears from the overwhelming ordeal. Takahashi called to report the city was in chaos, war was imminent, and she didn't know what to do. Velto reminded Hisuki they still had work. In the city, the residents of both districts clashed, blaming each other for their leaders' deaths. Velto stepped forward and declared Hisuki the new king of Akihabara. The crowd cursed her as a half-breed, but she stood tall, introduced herself as head of the Jaina family, and summoned the 3 Yugaria treasures. Doubts lingered, but Velto encouraged her. Gaining courage, she declared Principal Charlotte had been impersonated and Kunia murdered, and she herself had been attacked, but survived thanks to her friends. With all Yugaria in her hands, power now belonged to her. Kunia's followers supported her, asking her to continue as king, but Hisuki declared the monarchy abolished. From now on, the city would be ruled by a council. When citizens worried about the lack of leaders, she shouted at them to manage themselves instead of relying on others. Later, Takahashi discovered the treasure beneath the academy and became rich. Hisuki learned Veltal was the Demon King and Machina a Marquise. From ancient records, they learned Black Dragon Marquis Silva and Sky Knight Marquis Maya were still alive. Hisuki transferred schools with Takahashi, wearing her new uniform that Velto praised. They called her to celebrate her transfer and gave Velto another chance for a match, but again, he lost miserably. Hisuki shared that her speech had made her popular at her new school, while Velto's subscribers increased, sparking some controversy. Her eyes suddenly changed color, and Media's voice thanked Velto. Takahashi invited Hisuki to play a final game with Machina, while she and Velto would fight for last place. And so the career of the modern Demon King as a streamer turned to a new chapter.